Kindergarten. Ako po ay taus-pusong bumabati sa inyong lahat ng isang maligaya at mapagpalang pagdating sa aming moving up ceremony. Isang magalang na pagbati po sa aming minamahal na public school district supervisor ng District 3, Ma'am Eleanor Y. Sarabilio. Eternity later. Guys! Marami sa inyo, nagtataka talaga, marami nagsasabi sa akin ba na madam, nag-blooming ka talaga ba? Nagpaganda na si madam mo. Actually guys, hindi talaga maging posible yan, no? Minsan kasi mahirap ipasok sa budget ko. Nag-effort din naman ako, to be honest. Pero dun lang sa kaya ng budget ko para ma-relax naman ako dahil nga nagbibenta naman ako online. Pero mas naging posible siya dahil, kita nyo nasa likod ko, Twin R. Kasabayan ko yan sa pag-move on, guys, to be honest. So ngayon, chismisan ko na kayo ha, kung saan ako nagpa-maintain. Hoy, gina-maintain si madam. Hindi ako nagpa-maintain ng 6 hours sa kwarto ko, guys. Dito ako nagpa-maintain sa Twin R. At dahil minamahal nila ako, alam niyo na yung mga offer natin dyan. Ayan, may mga special benefits, special offer. Yung Twin R Aesthetic Salon and Spa dito sa General Santos City, lagi for me. Oh, diba? Special tayo, guys, no? So, nagkataon na yung owner na tong Twin R Aesthetic Salon and Spa, napanood niya yung kwento, kadamahan ko sa buhay, at alam niya ang rason kung bakit ang dami kong age lines and stress and discoloration. Kaya talagang hindi yan sila nag-hesitate ng message sa akin na pupuntahin ako dito sa kanilang aesthetic spa. And today, andito na nga tayo. Check ko lang kung nag-record. Ayan, nag-record tayo. At ngayon, hindi nga ako pagkabalik ko galing sa Japan, may message ako natanggap, guys, no? Kasi meron silang gina-offer na HIFU non-invasive procedure. Pag naririnig ko yung non-invasive, nagugustuhan ko siya. Alam mo kung bakit? Kasi pag non-invasive, ibig sabihin, di ba? Nag-research talaga ako, guys, para hindi ako mukhang bobo sa inyo, no? Non-invasive meaning walang masakit, hindi siya masakit, walang injection, walang sakit. In short, there's no pain, but this is a very effective procedure. Pero ano nga ba yung target ng HIFU? Ngayon ko nga lang din nalaman, no? Kasi ang galing naman nila mag-explain. So, parang meron tayong tender loving care from Twin R Aesthetic Salon and Spa by letting me experience. O, diba? Magalit na naman yung mga basher ko dyan. Mga hater ko dyan, nag-comment na naman yan sila, madam, sabi mo, ginapang mo yung mga anak mo, paano mo sila ginagapang, nagpasalon ka pa nga, nagaspa ka pa, ay alangan, day. Kung may hater ako, may mga lovers man ako nag-offer sa akin ng ganyan, mag-say no pa ba ako? Choosy pa ba yung lola ninyo? Hindi na, guys, no? So, pag sabi sa akin, madam, punta ka sa aesthetics pa namin and experience HIFU. Hoy! Diba? Huwag na tayo magpakipot-lipot, guys. Hindi tayo bebot. Okay? Kundi na tayo ng talipapa. Sabi nga ni ma'am yung aking basher at hater. So, ngayon, gusto nilang experience ko yung HIFU. That's why I'm here right now. So, again, ano nga ba yung HIFU? HIFU basically is hindi siya masakit, non-invasive procedure to target saggy skin. Again, sa mga luyat-yat na mukha niyo dyan, mga age lines, lalong-lalo na sa mga age lines. Kasi pag napansin niyo, guys, if ever, kunyari, nag-smile or nag-squint, pag nag-squint akong ganito or nag-smile ako, guys, talagang dami ko ng age lines. I never do this facial spa sa buong buhay ko until I came back from Uganda. Kasi nga, nag-o-offer sa akin si Twin R Salon ng tender loving care by letting me experience their facial spa options. This is not the first time, by the way, pero ito yung first time na mag-undergo ako ng HIFU facial treatment. Again, ang target niya is mga age lines. Ayan, nakikita niyo. Dami nating age lines sa gilid. May lines tayo sa gilid ng face. Meron na tayong signs of aging. Kaya sinasabi ng ibang bashers ko, 36 ka lang pala, madam. Bakit parang 64 ka na? Gumagano siya. Grabe naman kayo sa akin. But this time, it's not only going to be about the face, but also the neck area and the jaw area. So, ang kanyang role is to tighten the skin, to remove or to at least slowly improve yung mga age lines natin. And it has to be done once every 3 months.
So, dito sa Twin R Aesthetic Salon and Spa sa Jensen, they are offering HIFU. And ang galing naman kasi talaga ng mga ano nila guys, mga staff nila for facial spa. Kasi they will really explain to you, no, kung ano yung mangyayari, ano yung magiging benefits niya, kung hindi mo pwedeng gawin sa mukha mo, bakit. I love them. They are very welcoming. And of course, a big thanks sa owner ng Twin R. Maraming salamat for loving me. Princess Higa, also known as Tindera sa Africa. Ang dami kong pinapasalamat talaga sa Tindera sa Africa. Kasi without that one guys, hindi ako ma-offera ng mga ganitong klaseng diba? So bantay ka lang sa akin, Mr. Hassan Higa. Yung sustento mo na yan, huwag ka mag-alala, hindi mapupunta dito yan. Libre to, libre. Ano to, promotional offer, ayun. Pero maraming nagsasabi na ginagawa ko to para sa kanya. Who him? Who you? Di ba? Who you ka ngayon? Ganon, no? But samahan niyo ako sa loob. Let's go! Oh, I'm so excited. I'm very excited to start. So for me guys, by the way, again, para sabihin ko sa inyo, I only started doing this at age 33 nung nakauwi kami ng mga anak ko sa Pilipinas. But hindi right away. Ito mga facial, hindi right away. Syempre, buntis ako kay Mayumi noon and then naghahanap ako ng pera. Mga siguro last year lang ako nagsimula. Kasi minsan hindi ako nakakatulog sa bahay dahil yung mga anak ko talaga very clingy. So, ginagawa ko talaga, dito tayo nagpapalinis tayo ng mukha para naman medyo presentable naman tayo pag nagbenta. So, nandito na tayo together with Miss Yang. Hello! And a big shout out again sa Twin R Aesthetic Salon and Spa Jensen. Ito bang machine? Yes. Wow, galing nga. Parang kasing height ko lang yung robot. Alright guys, start na tayo. So, first things first. Ayan, higa tayo dito. Ayan. So, maraming salamat once again. Ayan. Ay, kaya excited ako kasi alam nyo, di ba, dapat talaga mahuyo natin si Mr. Higa. So, lahat ng ano pala to? The revenge. The comeback. Hoy! So, yung mga ganitong klaseng mga opportunity, hindi ko pwedeng i-pass. Di ba? Ay, ang sarap talaga ng feeling makahiga. So, ngayon, bukas ay graduation ng aking anak sa kindergarten ni Calby. But before that, let me have this moment. Kaya galit na galit sa akin yung mga hater and basher, no? Kaya sabi nila, ma'am, sabi mo naghihirap ka, parang hindi naman. Kasalanan ko ba kung mayroon tayong mga opportunity na ganito? Blessing yan, guys. Okay, sige, hawakan mo kamay niya. Alright. Okay, start na tayo, guys. So, first natin gagawin, facial tayo, ma'am. Facial cleaning tayo. facial cleaning. Okay, guys. So, facial cleaning ay paglilinis ng mukha. Alam nating lahat yan. Pagtatanggal ng mga blackheads and whiteheads. Lalo na ako, guys, kasi talaga, di ba, nasabi ko sa inyo na ilang beses na talagang ako ay acne-prone skin and very oily yung aking balat. And I am never akong nahiya na i-share sa inyong history ko about dyan. Kasi you cannot use that against me. Kaya ako mismo nag-share sa inyo. Alright. So, I guess I'll see you guys after nitong paglilinis. Kasi linis muna eh. No? Alam nyo na yan. Alam nyo na yung pag...
eternity later. Alright guys, finally natapos din tayo sa ating HIFU facial treatment. At as you can see, ganyan po yung ating itsura after. So maraming mga haka-haka chismis about HIFU. Number one, masakit. Hindi siya masakit. Pero they said it's a different experience for every person kasi yung iba daw, pag may braces, medyo makakaramdam ka ng pain. Pag may sakit, may problema sa ngipin mo, makakaramdam ka ng pain. But for me, I did not feel anything. Para lang siyang wala. Very relaxing. Except sa part na banda sa may mata. Around the eye area. That's where I felt. Yung para siyang pricking pero maliit lang. Out of 10 siguro mga 3 to 4 yung discomfort niya. Around the eye area lang talaga siya. So this part here, tuturo ko sa inyo. Ito na part. Ayan na part guys. Ang medyo meron akong naramdaman na parang tumutusok, na parang bugbog, konting-konti lang ha, hindi masakit for me. So, if you would like to try, again, HIFU facial treatment, Twin R, Aesthetic Salon and Spa, General Santos City, ginagawa po nila to. And I believe the price is around 3,000 plus, no? For every session. So, the session is meron po siyang facial and then you will proceed to the main treatment which is yung HIFU. So, sabi ng staff sa akin na gumawa, the effect or the result ng HIFU is very gradual. So, 20% muna yung makikita ngayon na change. But then, the change will continue to happen over time. So, maybe this week or next week, mapapansin ninyo if ever. Kung may mapapansin kayo dyan na medyo nag-improve yung age lines natin or medyo na-lift at naging medyo tight yung skin natin somewhere, just know most probably it's from this procedure. So they're asking me to come back after 3 months para gawin to ulit. O diba, sana all. Diba? Ang swerte talaga, ang dami talagang blessing sa buhay natin guys. So maraming salamat once again Twin R for this opportunity. Sa mga gustong mag-try, magtanong, na-curious, mag-inquire, pumunta lang po kayo dahil dito talaga nakatulog ako guys, in fairness. Naghagok ako guys, hindi nila ako gidisturbo. Ma'am, nagising ka na pala, ma'am, ka na namin ginising, ma'am, kaya naghagok-hagok ka na. Pagod talaga ang first son guys, kay kaliwat kanan ang pagbebenta ko, no, since nakabalik ako sa Japan. And when they offered me this amazing opportunity, sabi ko talaga, mamaya na yung pagbenta, magpaganda muna tayo. And perfect kasi nga bukas ay graduation ng aking anak na si Calby from kindergarten. So, let's go. Again, pansinin nyo na lang yung changes over the days and let me know kung meron kayong napansin. Kung nasaan man kayo or taga-Jensen kayo and you're very curious, there's a lot of facial treatment services na ino-offer ang Twin R. A lot of them are less than 1,000 pesos para mag-relax, mag-self-love, magpaganda. If you would like much more advanced na mga treatment, available din yan dito. Magpunta lang kayo. Dito lang yan sa Jensen. Nasa map yan sila. Hindi ko kabisado. Basta parang nasa Osmeña Street dito sa Jensen. Check nyo na lang sa map. Alright guys, I'll see you more on today's episode. Check natin, 3:39 ng hapon. Finally, at nakabalik na rin ako ng bahay. At ang una nating gagawin ay ako muna ay magbebenta ako ngayon kasi today is Thursday at schedule nating magbenta. But gusto ko muna magstay dito sa sasakyan kasi I wanted to, wala lang, gusto ko lang mag-reflect, no? Sa mga nangyayari sa buhay natin lately. Ayan, ang dami ko ring natatanggap na opinion. Some of them kind of make me think about mga desisyon ko, no, sa buhay. So, nagchika ako sa inyo. Iba-iba kasi tayo ng ng desisyon pagdating sa bagay. Siguro kung kayo yung nasa lugar ko, iba dadalhin nyo in different way yung ganitong klaseng dilemma. So I know and I'm not shocked
na ang aking eldest sister, si Madam Sheena, ang ate namin. Ate talaga namin siya by blood. Baka mamaya sabi niyo ate, pinsan, hindi. At she is our eldest sister. Siya ang unang pinanganak bago si Madam Tets. Sumunod ako, then si Madam Ten Gibbs. And then si Boss Jean, si Madam Bibi, yung real estate namin na kapatid sa Cebu, si George Freebie. Ayun, Freebie pala ang pangalan. Alam niyo bakit Freebie? Parang napaka-weird ng name niya, no? Freebie kasi, siya ang pinakaunang lalaki na pinanganak ni Mama. And kaya kami umabot ng 8. Dapat 4 lang kami sa picture. Nakakapag-Jollibee pa kami, nakakapag-chowking pa kami, guys. Nung 4 lang kami. Hanggang kay Madam Ten Gibbs. Nung naging 8 na, naging pabigat na yan si Boss Jean. Si Boss Jean, si Madam Bibi, yung kapatid namin sa Cebu, tsaka yung police officer namin na kapatid. Naging pabigat na kasi hindi na kami nakapag-Jollibee after nila. Hindi, joke lang guys. But what I'm trying to say is, dumami kami ng ganyan kasi yung tatay namin naghanap talaga ng lalaki. And etong eldest nga namin, no, si Achi, pinagsabihan ako lately tungkol dito sa pagko-communicate sa tatay ng mga bata. And like I said, it's not, some people would say na, ba't ko siya pakikinggan? Desisyon ko rin naman. Ako din naman yung nanay. Ako din naman nakakaalam para sa mga bata. Pero I always listen. Okay? Always ko kino-consider yung opinion or yung advices ng aming eldest sister. Kasi, like I said, and I mentioned to you before already, guys, na she was always been there for us when we had no one. Okay? When we had no one. Katulad din naman ng ibang mga kapatid ko, pero she was always the big sister. So, nung na-mention ko sa kanya na we are planning to allow the meeting up, travel together abroad, hindi siya masaya, and hindi siya agree dun sa mangyayari. And in fact, she said na kapag lumabas kami or talagang itutuloy namin, we should be traveling with someone. And yun naman talaga yung unang decision ko, na mag-travel with someone, with a nanny. Pero sabi ng ate ko, wag na mag-travel with anyone. Siya na yung sasama talaga to make sure that the kids are okay. O, diba? Sana all. Parang gusto ko siyang sagutin. Gusto mo lang siguro malibre yung biyahe mo. Ay, papuntang Saudi. Joke lang, guys. Nagaan ko lang sa joke. Kasi if we're going to meet outside of the Philippines, it's going to be all expense paid. Of course, ni Mr. Yiga. Kasi I will refuse and I will forever refuse na mag-spend ni singkong duling, okay? Sa kahit na anong plano na gagawin niya. Right now, I don't find him worth it. Oh, diba? Sana all. Maybe if he did, if he did something like na tayuan yung responsibilidad niya for the last 3 years, I would at least, find a way to really magkita-kita sila ng mga bata. But another option kasi may nag-mention, wag na lang siya na lang papuntahin ng Pilipinas. May nag-mention ng ganon. Madam, what if sa Pilipinas na lang kayo mag-meet? Now, you guys, if you can actually remember na nagkaroon siya ng issue dito sa Pilipinas last time na pumunta siya, dahil nga pumasok siya ng Pilipinas isang beses and then lumabas siya. Pumunta siya ng Hong Kong, if you know what I mean. Hi, Hong Kong girl. Sana okay ka ngayon. At yes, I will not forget you, lalo na taga dyan ka lang sa Davao area. Feeling ko one day mag-cruise yung landas natin. And sabi ko nga, let me clarify, I did not leave my marriage for cheating. Cheating, I can do something about that. I can handle that. I was strong. I can take care of that, mentally. But yung hindi ko nakayanan yung pera na lumalabas sa bahay namin, yung pera na pinaghirapan ko at pinaghirapan niya lumalabas, yun ang pinakaayaw ko. So, regardless kung sino man yung beneficiary, regardless kung sino man nakatanggap ng pera, the fact na lumabas yung pera sa bahay, that's what really made me give up. And sabi ng ate ko, talagang sasama siya. So, sabi ko, Mr. Yiga, if ever man na ganito yung mangyayari, ganito yung setup. And then, nagtatanong nga si Mr. Yiga, bakit kailangan sumama pa? Kasi ilang araw lang naman daw na bakasyon. Sabi ko, no.
that this is not under negotiation. This is my condition. If you really would like to meet the kids and if you're really serious, di ba lumalabas yung pagka-English, spoken in dollars natin, guys. If you really want to meet the kids, then this is the only condition I have. If you're not ready to meet them, then don't even think about it. It's not gonna happen. Ganun sabi ko sa kanya. And sabi ko nga, no, he's really trying lately. Kasi kahit yung mga reply namin sa isa't isa, before we could actually, yung reply na parang ang pangit, parang away na reply. Pero ngayon yung pag-uusap namin, very casual lang. Okay? So, in-explain ko sa kanya na nagtanong siya kung anong negosyo yung pinagkakaabalahan ko. And explain ko sa kanya yung negosyo. Kasi nga, I was trying to tell him na the idea of, instead of doing it monthly, he can just give me the whole total amount in 6 months para magamit ko siya as capital and then iro-rolling ko siya. Yun yung tinatry kong ipaintindi kay Mr. Yiga. And I know he understands that kasi businesswoman din naman siya, di ba? So ngayon, okay naman yung pag-uusap namin. And then that was February. February yun, lalo nang na-hospital si Mayumi. He really tried to reach out, no? So sabi ko, sige nga, kasi sabi niya naman sa akin ay he's really interested in standing up for his responsibilities. At the same time, yung ready na siya para suportahan ako sa pagpapalaki ng mga bata. So sabi ko, let me wait for the next month and then we'll see kung ano yung gagawin niya. And lo and behold talaga guys, ngayong month ng March, talagang tumunog yung bank account ko sa Africa. May bank transfer tayo from Mr. Yiga. Then may nakita ako nag-comment, sabi nung nag-comment, baka gawa-gawa mo lang yan. I mean, some people can really think of something na alam nila sa sarili nila na kung sila yung nasa posisyon ko, gagawin nila. Ikaw, ma'am, kung kaya mo magawa-gawa ng istorya na pathological liar, katulad ng ginawa ni Jablo, ikaw yun, wag mo naman akong idamay, ma'am, okay? Hindi ko kailangan gumawa ng istorya about sa ganyan. Kayong problema ko sa buhay, they exist. Totoo yung mga pinagdadaanan ko sa buhay and that was my ultimate goal, to share my problems para hindi nyo naman ma-feel na mag-isa kayo na may problema. Kayo guys, ako din may problema din ako, no? Hi! Stay there muna. I'm trying to finish something. Stay inside. I'm coming. I love you. I'm coming. Papasukin mo sila kay mainit. And then, nangumusta nga siya and that is actually, he mentioned na interested siya na bumili ng property dito sa Pilipinas. Why? Diba? Ang tagal kong nilaban sa'yo yung ganyang klaseng idea to get a property here in the Philippines na magkasama pa tayo, na kami pa, mag-asawa pa kami. And he always brushed it off, you know, yung parang wag na, no, bakit kailangan pa natin ng property doon, nandito na tayo nakatira sa Africa, ganun yung laging sinasabi niya. So, ngayon nagtataka ako, bakit ngayon lang, o, diba? And I heard na he wants somewhere sa Cebu, o, diba? Then naisip ko siguro merong someone sa Cebu, which is okay lang sa akin, walang problema. Yun ang naisip ko. Pero, he hinted about having a property nga sa Pilipinas. Then, nag-usap kami about nga dito sa suportan niya ngayong buwan, which he really did. Then, sabi niya sa akin ay humingi siyang picture ng mga bata. So, pinadalhan ko siya ng picture ng mga bata. At the same time, in-update ko siya sa level ng mga bata sa paaralan. Again, I don't see anything wrong with that. Ayan, pag-uusap namin, nag-send siya ng picture ng mga bata na black and white. In-update ko siya about sa kay Chico. Konting picture lang, guys. Ayan, konting picture lang. And then, nagpadala nga siya ng itabunan ko na lang kasi baka mamaya may mga marites na naman dyan na mag-message kay engineer at maghingi ng kanilang travel allowance. Travel allowance pala yung nilagay, no? Na, reason for sending money. Travel allowance. Sana all binigyan ng pang-travel, hindi ng trabaho, may pang-travel. Linti yan. So, ayan, nagpadala siya ng pera dito na part. Ayan, you have transferred, blah, 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 UGX. Ayun. And nag-send ako sa kanya ng picture ni Chico to show him, no, yung ni Chico, yung kanyang update sa kanyang pag-aaral. And also,
in-update ko rin siya sa mga bata, anong level na sila. And nag-reply naman talaga siya. Sabi nga niya, wow, may God reward you abundantly for the progress of the children. And may God protect you. And I appreciated that kasi I wanted people, I appreciate it when people utter those kinds of prayers. Bahala na yung mga imperfection, bahala niya mga problema niya, personal niya na mga problema sa sarili niya, sa buhay niya. To hear someone say na may God or may Allah bless you or protect you every day, that is such an amazing prayer for someone. Umabot ako sa point na I don't do that to him. Hindi ko na ginagawa kasi for what, 'di ba? I hindi ko naman tinago, I never denied na talagang maabot sa point na nahi-hate ko siya, nagagalit ako sa kanya, lalo na pag mga araw na nahihirapan na ako or napapagod ako and I feel like wala akong matakbuhan na supposed to be, dapat siya yung tatakbuhan ko kasi nga responsibilidad niya din yung mga bata, 'di ba? But right now, like I said, he's trying to be present financially. Okay, at least financially. Hindi man naman siya nag-request na makausap yung mga bata sa video. And if ever na mag-request man siya, I think I'm going to think about it. I'm not going to give that to him immediately kasi I don't feel good. Kasi ayoko na baka mamaya hanggang ngayon lang yan or ngayon lang yan, next month hindi na naman. I don't want you to be putting the children in your time schedule only when it's convenient. Ayoko yan. Okay? So unless I see that you are really persistent and consistent sa gusto mong mangyari sa buhay ng mga bata, I will tell you when to come in. I will put my children there in your presence. Pero if you are not going to be consistent, I don't need you to be hot and cold around my kids. Ayokong maisip ng mga bata na, ay siya pala yung tatay ko, tapos next month, 2 months, 3 months, wala, tapos 5 months ulit, ay siya pala yung tatay ko, tapos 6 months, wala ulit, 'di ba? So talagang I don't want that. So mabuti naman at hindi pa siya gumaganon. Hindi siya nagtatanong na, can I talk to the kids? Can I see the kids on video? Wala. But if ever na gusto niyang i-push yung fact na gusto niya makita yung mga bata ulit, I can allow that. And if that happens, I'm going to explain to the children why. Okay? Pero itong mga maliliit na mga video call, there's a lot of things I just want to calmly process on my own as nanay ng mga anak ko. There's a lot of things I just want to process and reflect on my own, regardless kung sinishare ko sa inyo yung nangyayari. And some people say, bakit mo pa kailangan i-share? Bakit mo kailangan makinig, ma'am? Hindi makita ginapili. Hindi man to sa pilitan, guys. Let me just be very clear. I am sharing with you ang storya ng buhay ko kasi ginagawa ko na to before pa. This is not something that happened yesterday. Okay? Alam ko hindi lang ako yung nag-iisa na may mga problema as single nanay, as co-parent, as babae, as nanay ng ilang bata, ng ilang anak, no? Like I said, the old me would raise my eyebrows sa babae na may history ng katulad ng history ko. But now na nanay na ako, providing for my kids, working for my children, trying to balance, trying to be okay despite everything, I just realized no mothers deserve to be judged. Okay? Walang nanay na kahit na sino na i-judge, na may deserve i-judge. Kasi nga, pag nanay ka, it's a lot of things. It's overwhelming. Sobrang dami mong iniisip. And yung pinatong kasi na responsibility sa atin, hindi madali eh. Maybe that's the reason why we are women. Maybe that's the reason why God gave us gave us the responsibility kasi He knew na we have the capacity and we are capable of actually doing everything kahit alone tayo. Imagine. Ang hirap niya, imagine, no? Imagine, yung ano pa lang guys, yung fact pa lang na nagbubuntis ka, 9 na buwan, ikaw lang. Fine, may partner ka, fine, may ganito ka. Pero ikaw lang mag-isa, buhay mo nakataya, ikaw nagdadala ng bata sa tiyan mo. Yan pa lang, it really amazes me a lot. And yung realization na yan na nagsimula lang yan sa akin, hindi pa kay Kahil eh. When I had Calby, Chico, and Mayumi, what women are going through
sa pregnancy pa lang, they deserve all the love, respect, and support from their partners. And if you are a woman who's not getting that kind of support, love, care, and alam mo yun, yung gentle, loving care from your partner, lalo na kapag kabuntis ka, I feel bad. I will feel bad. I will really feel bad. So, marami dito yung nagko-comment, maraming mga opinion dito, lalo na sa last natin na upload, no, na kwento ng ating buhay. Meron dito nag-comment nga, sabi, basahin ko lang to. Yan, Princess, masaya kami kapag nagkatuluyan kayo ulit, ganon. Your kids deserve it, you deserve it. Actually, guys, I don't want it. I don't want it. Pero who knows, 'di ba? Sabi nga nila, huwag kang magsalita ng patapos. Cross the bridge when you get there. Right now, I want to appreciate people who tries to offer their value to me and my kids. Kasi I know that is something to be appreciated. Then, may nagsabi, for me, Madam, huwag ka nang bumalik sa kanya. Madam, no, ganon. Madam, maraming salamat naman sa sumusuporta na si ex-engineer, o, diba? Then, may nagsabi, tama ka naman talaga, Madam. Regardless of everything, peace of mind talaga on top of it all. Then, may nagsabi, grabe, Madam, natawa ako dun sa part na nag-selfie pa talaga si Dodong, o, diba? Okay lang sana padala ng sustento, no? May kasama pang selfie. Dindihan mo ng mga anak ko, sigurado ka para sa mga bata yung selfie o para sa akin, diba? So, hindi ko alam anong ginaselfihan mo yung loob ng kotse kasi nagbago na siya ng work. Engineer pa din siya, but in another bigger company naman who pays a lot much better and treats people a lot better, I think. Ayan, maraming nagsabi dito. Basahin nyo nga yung mga comment, guys. Ang daming comment dito sa last upload natin about sa seryoso na ba si Mr. Yiga na episode. But, again, I am hoping, my heart and my mind just want to pray na this is going to be the start of, of him trying to raise the children kahit na financially lang. And I know maraming magsasabi na, asus, financial lang yan, Madam, wala pa rin yan sa kalingkingan ng ginagawa mo. Totoo yan. Kasi when you are a parent 24/7, every second of the day, not only when it's convenient to your schedule. Hindi ka magiging parent pag may enough ka na tulog lang. Hindi ako pwedeng magnanay ngayon. Kulang ang tulog ko. Hindi pwede ganun. Hindi ako pwede mag-parent ngayon. I cannot advise, I cannot love, I cannot hug my kids ngayon. Kay pagod ako galing sa trabaho. No, it's not like that. Okay? You are a parent every second of the day. And being a parent is not only about financial responsibility. I can feel you sa mga nanay, tatay na nanonood sa akin, mga lola, lolo na tumatay yung sa mga responsibilidad ng mga magulang ng mga apo nila, no? Kaya wala yung mga nanay, tatay nasa abroad, no? I feel what you're going through. It's not only about finances. It's not only about financial responsibility. You have an emotional responsibility, physical responsibility, mental, spiritual, lahat, guys. So, yung ginagawa ni Mr. Yiga, wala pa sa kalingkingan yan. But let's try to practice having a grateful heart. Let's try to practice being contento, no? Pagdating sa mga ganyan. When the time na wala siyang suporta, pinipray ko lang na magsuporta siya financially. And now that it is happening for me, I'm grateful. I'm grateful to Allah. I'm grateful to God for touching his heart of Mr. Hassan Yiga na magsuporta na, no? Kasi malaking tulong din yan. What can I do with the money? I can use it para i-capital, para patuloy ng labas-pasok, rolling ng pera. I can use that para ibili ng insurance ulit yung mga bata, health insurance that can cover them for a year. I can use that to actually send them to any sports extra classes, swimming ba, basketball ba. I can use that to buy milk, yung mga essentials para sa kanila, kay Mayumi, gatas, sa kanila mga gatas, pagkain nila. I can use that in anything, you guys. At again, wag kayong maging bitter sa episode na itong sabi kayo, hirap ka, wala kang pera, may time ka pa magpaganda. Yes, sino nagsabi sa inyo na obligado ako magpapangit para lang maging masaya kayo? Kailangan ko ba magpapangit? Kailangan ko ba gumapang para masatisfy ang mga basher at hater? No.
Kasalanan ko ba kung may nag-offer sa akin ng regalo sa mga salon nila kay gusto nila, nakita nila na stress si Princess Giga? 'Di ba? Alam nila yung kwento ng buhay ko, napanood nila yung kwento ng buhay ko, guys. And they know kung saan galing tong stress marks natin, age lines natin, discoloration ng mukha natin. Sa lahat ng laban ko sa buhay, dun yun ang galing. And it's not because naglakwat siya ako para sa wala, okay? Natawa talaga ako dun sa comment talaga ni Madam. Sabi mo, gumapang ka sa kahirapan para mataguyod yung mga anak mo. Eh, bakit parang sarap-sarap ng buhay mo? Naga-Japan ka pa gani? Nag-asabi ka pa, nagiutang mo pa sa kapatid mo para makapag-Japan ka? Eh, kung giipon mo yan. Sabi talaga ni Manang, sabi niya. Gisagot ko talaga siya, Manang, hindi ko alam na obligado pala ako na masatisfy yung craving mo ng bitterness na dapat makita akong gumagapang. Regardless sa problema ng buhay ko, mag-travel ako ya. Yung utang, dandanin ko lang yan ang bayad. I am still alive, Madam. Okay, Manang, Inday, Lula, dandahan naman. I am still alive regardless sa dami ng problema ko. So what? Mabuhay pa rin ako, bahala na mabuhay. Huwag ka magalit, madamay. Nagsabi pa doon, sabi niya, parang gusto niya, ang makasatisfy sa kanya is makita ako na hirap na hirap. Ma'am, kahit nahirap mo ako makita mo ako, nahirap makita mo pa din ako, ma'am, na ma-okay. Kaya, never kang masatisfy talaga. May isa pa nagsabi doon, one side lang man ang narinig namin lagi na kwento mo, ginasiraan mo lang si Mr. Giga, wala naman kaming narinig sa kanya. Eh, di tanungin mo. Wala man nagbawal sa'yo, day. Tanungin mo, i-message mo, i-email mo, tawagan mo, puntahan mo sa Uganda, one-on-one meeting mo. Walang pumitigil sa'yo, day, kung kating-kati ka na malaman. Go. Alam nyo ba yung may nagpilit magsira sa akin? Ginatanong nila si Mr. Giga. Alam nyo no, sabi ni Mr. Giga, she's still my wife. Oy, dyan ka, day. She's still my wife. Totoo naman talaga sa papel, I'm still the wife, no? Kaya nga ginasabi ko, gusto ko magpapirma ng divorce para hindi na ako ang wife. But, regardless kung anong nasabi niya, hindi niya naman talaga tinodo yung, wala siyang masabi sa akin. Kasi nga, alam niya naman din ang history namin dalawa. Alam niya. At, na-appreciate ko yung fact na hindi ko alam na sip-sip pa din siya sa akin, is trying to protect me and everything and all. Bala kayo dyan mga chismusa, kayo magbuto-buto ang utak at puso ninyo eh. Kasi yung iba talaga na chismusa, guys, grabe talaga sila. O, aminin nyo. Isa dyan na chismusa, hindi na mga comment, kinapahiya na sila dun kay Jablo, ipaniwalaan nila si Jablo, tapos wala pala talaga, hindi pala talaga totoo, no. Aminin nyo, pag nagapanood kayo ngayon, kating-kati kayo na mag-message kay Mr. Giga, alam ko, 1, 2, 3, parang 7 sa inyo dyan ngayon. Gustong-gusto nyo na nag-message na kayo kay Mr. Giga, before Mr. Giga, I want to hear your side, gumagano. Talagang nag-effort, nag-message, at kilala ko sino kayo, day. Alam ko sino kayo, mga, mga Jablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, diba? Huwag kayong mag-alala. Sa kahaba-haba ng posisyon sa simbahan pa din ang tuloy. Lamay pala yun. Hala. Lord, palayo naman, Lord, na gusto ko pa mabuhay. Alam nyo, yan lagi ang prayers ko. Lord, wag nyo muna akong kunin. Lord, wag nyo muna ako patayin. Kasi hindi naman natin alam ang ni Lord, no? Ang kanyang plano sa buhay natin. Kung hanggang dyan ka na lang talaga, dyan ka na lang talaga. Wala ka na magawa. Ang pangit naman pakinggan. Lord, wag muna akong patayin. Lord, wag mo muna akong kunin. Baka sabihin kasi ni Lord, tapos na ang mo sa buhay, ang iyong purpose. Pwede ka nang bumalik sa langit. O, ganun, di ba? Lord, wala pa, Lord! Ang purpose ko, Lord, maging nanay. Hanggang yung mga anak ko ay maging 35, 40 years old. Please, wag mo muna ako kunin. Gusto ko pa ma-in love. Hoy! Lord, gusto ko pa ma-in love. Wala pa, Lord. Wala pa ako sa point na gusto ko pang mag-travel, Lord. Gusto ko pang puntahan, Lord, ang Gusto ko pang makapunta ng mga bansa na hindi ko napuntahan. Gusto ko pang makapunta ng Peru. Gusto ko pang makapunta ng mga bansa ba yung gusto kong puntahan na talagang feeling ko nakaka-curious, no? India. Gusto ko pang makapunta ng ano pa bang gusto kong mapuntahan na lugar? Kasi yung Japan talaga on top of it all, no? Hindi ko pinangarap mga Canada, Australia, hindi ko pinangarap mga ganyan. Gusto ko mapuntahan Switzerland. May kaibigan ako sa Switzerland, ini-invite ako dun eh. Kausapin ko kaya siya, no?
Baka nagbago na yung isip niya or baka hindi. At least may kaibigan tayo doon. Tingnan natin. But once again, maraming salamat you guys. Ako yung magtatrabaho na po. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa. Again, big shout out sa pagmamahal at pagpapaganda sa akin. Every time pag nakikita nilang stress ako, Twin R Aesthetic Salon and Spa, General Santos City. Marami silang mga services, pampaganda, facial and all na less than 1,000 pesos, less than 500 pesos. Kuko man yan, balat man yan, pampaputi, pampapayat, pampamukha. Walang pampangipin dyan. Pampamukha, pampabuhok, anything na pampaganda. Pumunta kayo sa Twin R Salon. General Santos City. Look for them in Facebook. Look for them in Google Maps. You will see them, you guys. And please, i-chismis nyo na lang na ako yung nagsabi, no? Kaya para naman nas mahalin pa nila ako ng bungga. Next time, hindi nila alam, baka lagyan na nila ako ng ilong. O, di ba? Baka magkaroon na ako ng second ilong. And then, baka mamaya, paayusin na nila yung ating mga katawan. Maging ano na tayo, 36, 24, 37. Maging Again, maraming salamat you guys. Much love, Princess Higa. See you on the next one.